Ano na mangyayari sa mga nasa listahang binangsagang narco-list na inilantad sa publiko ni Pangulong Rodrigo Duterte? Matapos mapangalanan sino-sinong mapapatunayang sangkot sa mga illegal drug trade? Ilan ang makakasuhan? Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report at ako si Jong Manlapas. Nagsimula lahat sa listahan, may mayor, may vice-alcalde, may mga pulis, may militar, at may mga hukom. May mga patay na kasama pa rin sa listahan na nilabas ni Pangulong Duterte. Ang paliwanag dito ng Pangulo, patunay lamang na noon pa kasama na ang mga napapangalanang patay sa minamanmanang intelligence community kaugnay ng illegal drugs trade. Balikan natin ang listahan sa report na ito ni Chona Yu. Please state your Rodrigo Roa Duterte. Do solemnly swear. Halos 2 buwan pa lamang na nauupo sa Malacanang si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dama na ang ipinangako niyang pakikidigma sa problema ng iligal na droga. Sa nakalipas na halos 2 buwan, pumalo na sa mahigit 500 katawang napapatay, habang kalahating milyong katao naman na sangkot sa iligal na droga ang sumusuko na sa mga otoridad. Pero hindi lang ang mga ordinaryong tao na sangkot sa iligal na droga ang tinamaan ng kampanya ng Pangulong Duterte. Kamakailan, isinapubliko ng Pangulo ang listahan ng 159 na mga hukom, congressmen, mayor at mga pulis na dawit sa iligal na droga. 7 sa mga hukom ang pinangalanan ng Pangulong Duterte. Gayunman, isa sa mga nabanggit ng Pangulo, si Judge Roberto Natividad ng Regional Trial Court 21 sa Calbayog, Samar na 8 taon nang napapatay matapos barilin ng hindi nakilalang armadong lalaki. Ayon sa pamangkin ni Natividad na si Elias Natividad Acosta, malaking kasinungalingan ang pahayag ng Pangulo. Katunayan, ayon kay Acosta, napatay ang kanyang tiyuhin dahil sa krusada sa iligal na droga. 2 sa mga hukom ay wala na rin sa listahan ng Supreme Court. Ito ay sina Judge Mopas ng Dasmariñas, Cavite na na-dismiss na noong 2007, habang si Judge Rene Gonzales naman ng Iloilo Municipal Trial Court ay nagretiro na noong January 2016. Bukod sa mga hukom, tinarget din ng Pangulo ang mga local government officials. Marami sa mga pinangalanan ay mula sa Iloilo. The most shabulized, is that the word? Shabulized. Yeah. Ina. Is there such a word, shabulized? You don't say that. Wala akong personal sa kanila, ha? Iloilo. Ayon sa Pangulo, dawit din daw kasi sa naturang operasyon si Jeffrey Celis na congressman party list ng Panay Chapter. Leader ko ba ang yawa? Ano? Panay Chapter. Buisit. Wala pa ibang trabaho dyan? Baka may bakante sa inyo. Pero ayon kay Celis, kailanman ay hindi siya naging congressman, bagkus ay naging chairman at tagapagsalita ng bagong alyansang makabayan ng Panay Chapter. Paliwanag ni Celis, matagal na siyang umalis sa naturang grupo at nagsilbi na lamang bilang political consultant ni Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Pero kapansin-pansin na si Mabilog na boss ni Celis ay nasa listahan ng mayors na pinaghihinalaang sangkot sa droga. Isa sa pinangalanan ng Pangulo,
si Mayor Benher Tulawi ng Talipaw, Sulu. Pero hindi na makasisipot sa Camp Crame sa Quezon City si Tulawi para makapagpaliwanag ng kanyang panig dahil pumanaw na siya may 3 taon nang nakararaan. Sa 159 na listahan, 33 sa mga ito ay mga politiko. 8 sa mga ito ay mga miyembro ng Liberal Party at kaalyado ng dating Pangulong Benigno Aquino III, habang ang 8 ay kaalyado ng National Unity Party. 5 naman sa mga nabanggit ng Pangulo ay kaalyado ni dating Vice President Jejo Marbinay ng United Nationalist Alliance, habang ang 2 ay galing mismo sa partido ng Pangulong Duterte na Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Samantalang ang mga pulis na dawit sa illegal na droga ay pinag-report ng Pangulo sa Campo Crame sa Quezon City. All policemen, PNP personnel assigned as security guards, security personnel ng mayor I have mentioned, you are hereby relieved of your duty and immediately report to your mother unit. Wala na itong tatanggalin ko yung operational authority over them. 24 hours. Lahat, military, police, nakadikit dyan sa mga itong mga to. I give you 24 hours to report to your mother unit or I will whack you. I'll dismiss you from the service. Alam mo, baski sa'yo magpunta, abangan ko kayo. Baski wala na ako sa presidency, habang may baril ako. Gusto ninyo, gisingin ninyo ako para ito, sabi niya, hindi. Maybe I believe you. He's a personal friend. He's kasama namin sa kausa sa... But I'm sorry because your name appears here. Sa mga kumukwestiyon sa ilang masasabing pagkakamali sa listahan ng Pangulong Duterte, sinabi ng punong executive na ang mga nasa listahan ay matagal nang naroon at taon na ang binilang ng pagmamanman sa kanilang pagkakasangkot sa droga. Sa mga bumabatikos sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga, ang sabi ng Pangulo, pananagutin niya ang lahat, ngunit naninindigan siya na ang kampanya na puksain na ang problema sa illegal na droga ay suportado ng mayorya ng mamamayan, lalong-lalo na ng mahigit sa 16 na milyong nagluklok sa kanya sa palasyo ng Malacanang. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Ako, si Chona Yu. Sa mga media networks at publications na nagbibilang ng mga napapatay kaugnay ng pinagigting na kampanya laban sa illegal drugs, iba-iba ang numerong inilalabas. Ito ay dahil sa iba-iba ang simula ng petsa ng kanilang pagbibilang. May mga sinimula ng bilang pagkatapos pa lamang ng eleksyon, may mga iba ng ilang linggo bago ang pag-upo ni Pangulong Duterte, at may mga pagbibilang naman ay simula noong June 30, unang araw bilang Pangulo ni Duterte. Sa Philippine National Police, higit 500 pa lamang ang nabibilang na napapaslang na may kinalaman sa illegal na droga. May report si Roel Perez. Umakyat na sa mahigit 500 ang bilang ng mga napapatay sa ilalim ng Project Double Barrel ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Senior Superintendent Leonardo Carlos, as of 6 ng umaga, August 10, umaabot na ng 516 ang napapatay mula July 1 nang formal na mag-assume bilang Chief PNP si Ronald Bato de la Rosa. Pumalo naman sa 7,418 na mga drug suspect ang naaresto. Nasa 546,063 ang kabuang bilang ng mga sumuko na mga drug suspects. 33,782 dyan ay pusher at 512,281 ay mga drug user. Sa ilalim ng Project Double Barrel ng PNP, umabot sa 268,510 na mga kabahayan ng mga drug suspects na kinatok at binisita ng PNP. Nagpakita sa Campo Crame at umarap kay Chief PNP Ronald Bato de la Rosa ang mga mayor, vice mayor at iba pang mga namumuno
sa lokal na pamahalaan kabilang sa listahan ni Pangulong Duterte. Naging emosyonal ang paghaharap na iyon. And ito po yung kinakagulat ko. At masapa po nito, nabanggit po yung pangalan namin kako, dahil nandito po kami lahat. Mahal naming Chief PNP, alam nyo, yung parang saglit na yung dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin, sa isang saglit lang, parang nawala. Yung future ng aking mga anak, na aming pinapangalagaan, nawala bigla. Ito yung napakasakit sa amin. So, alam ng aking mga kababayan kung sino ako. Kung sino akong ama, sino akong tatay, sino akong kaibigan. Ngayon, sa nangyari pong ito, sino pa pong maniniwala sa akin? Paano na ako makikipagkaibigan? Wala na akong, siguro yun na po yung pinakamasakit na nangyari sa amin. Now, if there is involvement in us, we are politicians. We cater to everybody. I protect my town. One thing that I don't protect are those drug pushers who destroy our kids. So, nag-umpisa po tayo rito nung Lunes. Ito nga po yung base sa pronouncement ng ating mahal na presidente na itong mga pinangalanan niya last weekend na mag-report po sa office ni Chief PNP. So, kaya nagkaroon po tayo ng pagtatagpo po nung Chief PNP at saka ito nga pong mga pinangalanan ng ating mahal na presidente. Ito po ay naganap noong Lunes kung saan after po nilang mag-report sa kay Chief PNP, sila po ay binigyan ng instruction na pumunta po sa CIDG. So from CIDG po sa amin on our part, kinuhaan po sila ng statement. Kasama po nila yung kanilang mga lawyers. Mas naging emosyonal si PNP Chief De La Rosa nang makaharap niya ang mga ito. Nagalit at tumaas pa nga ang presyon ni General Bato. Droga! Nandito tayo para magservisyo. Hindi para magumita ng pera sa droga. Ayon sa Internal Affairs Office ng PNP, umakyat na sa 43 ang mga pulis na sumuko para magpasailalim sa investigasyon sa kanilang pagkakasangkot sa listahan ni Pangulong Duterte ng mga narco-policeman. Sa ngayon, sumasailalim sa second level investigation ng IAS ang mga pulis na sumuko kung saan isa-isang ipinapatawag mula sa PHAW o Police Holding and Accounting Unit kung saan sila pansamantalang nakakustodiya. Ang resulta ng investigasyon ng Internal Affairs Service gayon din ng CIDG ang magdedetermina kung ilan ang makakasuhan. Sa mga pulis na nasa listahan, ilan ang tunay na may kaugnayan sa operasyon at proteksyon ng iligal na droga at ilan ang mabibigyan ng ikalawang pagkakataon sa serbisyo batay na rin sa salita ni General Bato de la Rosa. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Roel Perez. Pagkatapos na mapangalanan at makipagkita kay PNP Chief General Bato sa Kamkrame, ano na ang kasunod na kabanata sa takbo ng buhay ng mga alkaldeng nasa listahan ng narco-list? Sa San Rafael, Bulacan, tuloy lang ang trabaho ng alkalde kabilang sa narco-list. Wala pang kaso, tuloy lang ang kanyang trabaho bilang ama ng bayan ng San Rafael. May report si Ricky Brosas. Business as usual ang pamahalang bayan ng San Rafael sa Bulacan na tila bagang hindi nagpaapekto sa pagbanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pangalan ng alkalde dito na si Cipriano Villalaugo Jr. na umano'y sangkot sa iligal na droga. Nadatnan pa nga namin ang alkalde habang nagkakasal at lumalagda sa mga dokumento na karaniwan niyang ginagawa bilang alkalde. Pinakita ni Mayor Villalaugo na sa kabila ng pagdawit ng kanyang pangalan sa narco list ay tuloy pa rin ang kanyang trabaho bilang alkalde ng San Rafael, Bulacan.
Kahit nabanggit ang kanyang pangalan sa narco list ng Pangulo, ay tuloy pa rin sa kanyang trabaho si Villalobos. Bagaman pumayag ang alkalde na makapanayam ko siya, ay tumanggi naman itong humarap sa aming kamera. Hindi na rin niya ako pinayagang ma-record man lamang ang kanyang boses o sagot sa mga tanong ko. Sa halip ay binigyan niya ako ng papel para doon isulat ko ang kanyang mga sagot. Katwiran ni Mayor, ayaw na umano niyang palakihin pa ang kwento sa pagdawit ng Pangulo sa kanyang pangalan sa narco list. Baka kasi ma-challenge pa ang presidente sa mga ikakatwiran niya. Narito ang mga naging katanungan ko at sagot ni Mayor Villalobos sa aking panayam sa kanya. Ang tanong ko, Mayor, ano po ba ang partikular na programa ninyo laban sa illegal na droga? Ang kanyang sagot, mabigat ang patakaran ko dyan. Sa 34 na mga kapitan ng barangay ng San Rafael, bawal arburin ang sospek. Ang kaso, walang areglo, walang pakiusapan. Bakit ako isinasangkot dyan? May pagawaan ba ng shabu dito? Kaya nga 900 na mahigit ang sumuko na drug users and pushers dahil aktibo tayo laban dyan. Sa katunayan, tuwang-tuwa nga ako sa kanya. Kay Pangulong Duterte kasi naisip ko, at least may katuwang na kami sa kampanya na ito dahil no less than the President ang nakikibaka laban sa droga. Ang tanong, how did you know po? At ano ang unang naramdaman nyo nang malaman nyo na kasama kayo na binanggit ng Pangulo? Ang sagot ni Mayor, tulog ako noon kasi hating gabi na. John Parpan, my staff, ay tumawag sa akin. Sabi, Mayor, wag po kayong mabibigla. Idinawit po kayo ng Pangulo sa drug list. Alam mo, habang tulog ako ng ganito sa upuan ko ay lumaylay ang ulo ko at ako'y nakatulala na lamang. Kaya tumayo ako at ora mismo ay lumuwas kami ng Maynila. Pumunta ako sa ABS-CBN para magpatulong kay Rod Izon. Kasi kaibigan ko yun. Di ko inisip na dumiretso sa krami o sa pulis. Kasi mahirap na. Kailangan media ang magsama sa akin na buhay akong nagtungo sa krami. So mula noon nagpasya na akong pumunta doon. Ito namang si Izon, siya ang nagtawag ng ibang media. Alam mo, 3 million annually ang pondo ko dyan sa programa sa pagsugpo sa droga, kasama ang rehab. Dito lang sa amin ang rehab at sa mga surrenderies. May livelihood kami tulad ng welding, tailoring, etc. at sa TESDA. Nagtapat si Mayor Villalobos na nangangamba na siya para sa kanyang seguridad, lalo't may serye ng mga pagpatay sa mga inaakusahang sangkot sa droga. Patuloy din sa paggiit ang alkalde na wala siyang alam sa ipinararatang ng presidente, lalo't maigting ang kanilang kampanya kontra sa bawal na gamot. Sa katunayan ay miyembro pa nga siya ng Provincial Advisory Council on Illegal Drugs sa Bulacan at bilang patunay ay mahigit 100 individual na nga na sangkot sa illegal na droga ang kanyang naipakukulong. Para naman sa konsihal ng munisipalidad na si Vic Paulino, sa dalawang magkasunod na termino ng alkalde ay consistent na ito sa kampanya laban sa droga. May ibinibigay pa nga anya na insentibo ang alkalde sa mga pulis na kapag may nakulong na sangkot sa droga ay bibigyan niya ng insentibo. Unang-una po, binibigyan po ng award ng Sangguniang Bayan. At pangalawa po ay binibigyan po ng 10,000 pesos ng ating pong punong bayan, sarili po niyang pera. Ganoon po ang nagiging insentibo po ng kapulisan po ng Bayang San Rafael. Idinipensa rin ng Municipal Administrator na si Renato Garcia si Villalobos. Anya, bagaman walang nakalaban ng alkalde noong nakarang halalan, ay hindi naman maiwasan na may iilan na hahamon sa kanyang kakayahan. Iyan ay kahit pa isinulong nito ang pagkakaisa sa buong bayan ng San Rafael. Noong 2013, hindi natatandaan ko kasi kasama niya ako sa pangangampanya noon. Siya ay naakusahan na pumatay ng tao. Inakusahan siya. Di ba't kung natatandaan nyo, 2 days before election, hinuhuli siya ng NBI, mayroong warrant. Pero nakakuha naman kagad siya ng TRO sapagkat napatunayan niya ngayon, binigyan siya ng clearance na talagang hindi niya ginawa kahit minsan yung pumatay o maging mastermind o whatever. Kasama rin yun pinagbibintang na siguro yan nagdudroga.
Siguro kaya ni mga illegal na activities. Alam mo naman sa politika natin dito, pare, lahat ibabato sa iyo Dahil dito, sinabi ni Garcia na siya man ay hindi maaraw kung saan nanggaling ang impormasyon na nag-ugnay sa punong bayan sa narco list. Bakit siya na-implicate? Ako mang ito. Hindi ko kayang sagutin yun dahil ako, mas matanda ako kay Mayor. And I know him from his childhood until today. Wala akong alam na ganyang record. Nang dahil naman umano sa tila hindi makatwirang pagbubunyag ng Pangulo ng mga pangalan ng alkalde sa narco list, ay hindi maiiwasan na maapektuhan ang kanilang tungkulin sa munisipyo. You feel demoralized. Ha? Kahit na alam mong walang kasalanan yung tao, pero pag nakikita mong nalulungkot siya, nakikita mo ang pamilya niya nalulumbay sa isang akusasyon na walang katotohanan, so somehow, somewhere along the line, maapektuhan ang motivation mo. You will be affected along the way. Samantala, nagtanong-tanong din kami sa ilang mga ordinaryong residente ng San Rafael kung ano ang kanilang naging pananaw sa pagkakadawit kay Mayor Violago sa illegal drugs. Lahat sila ay isa ang naging pahayag. Basta ang alam ko lang siya galit sa mga drug lord na yan, mga addict. Kaya nga isa siya sa sumasawata ng ganong trabaho dito, mga illegal na tungkol nga sa droga. Ano lang po yun, allegation lang yun. Mabait po yun, maraming natutulungan dito, totohanan. Biro nyo itong palengke na to, dati to talagang ngayon kita nyo naman napakaganda, bago. Malinis, mabango, libre yung mga dyan. Allegation lang po yun. Mabait talaga yon at mabuting bata at laki naman sa hirap at marunong magsaka. Hindi po totoo yan. Ika nga ay meron lang nanira sa kanya. Itong ating bagong Pangulo, bawat sabihin sa kanya, kaagad niyang pinapatulan, kahit wala investigasyon. Kanya dapat investigasyon muna. Alam muna niya kung bakit nasabit yan si Mayor. Yan nga ang isa sa mga nagbigay ng kursada laban dyan sa isyong na yan. Una na rin nagpaliwanag si Mayor Violago na galing sa kanyang mga negosyo. Ang perang kinikita niya katulad na lamang ng gasoline stations, LPG business at iba pa. Para sa isang alkalde tulad ni Mayor Violago na mataas ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan, ay malaking hamon ngayon sa pamahalang Duterte na patunayan ang kanilang aligasyon. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-usisa. Ako po, si Ricky Brosas. Marami ang pangalan ng mga nasa listahan sa hanay ng mga lokal na opisyal, pulis at militar. Ngunit sa narco list, ang mga pangalan ng mga hukom na nakasama ang higit na nakaagaw ng pansin. Pumalag pa nga si Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, lumiham kay Pangulong Duterte at sinabing premature ang paglalabas ng listahan kasabay ng payo sa kanyang mga hukom na huwag susuko kung walang warrant of arrest. Sinagot ng Pangulo at sinabi ng Chief Justice na hayaan siya sa kanyang trabaho at huwag dalhin ang laban sa droga sa usapin ng constitutional crisis. Aabot nga ba sa isang constitutional crisis ang forma at pamamaraan ng kampanya ngayon laban sa illegal drugs? May report si Erwin Aguilon. Iba-iba ang tingin ng mga abogado sa ginawang pagpapangalan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom na aniya ay protektor ng droga. Kung si Atty. Humobono Adasa ang tatanungin, tama lamang ang ginawa ni Pangulong Duterte. Si Adasa ay kilalang constitutionalist. He should name everybody who is involved in drugs. This has never been done by any president before. I think he's doing right. Maybe it's in the gray area, no? Gray area. But from my point of view, if we are interested in the welfare of this country, something like this has to be done. After all, what's really the error there?
It's just that their names are mentioned and they are in the list. What's wrong with presenting a list so that people will learn that these people somehow have some involvement in the drug problem? You know, extreme problems need extreme solutions. And this is one of the extreme solutions. Aminado naman si Adasan na dahil sa ginagawa ni Duterte ay nalalabag ang karapatan ng mga ito. Pero may mga bagay ani Adasa na higit sa pagpapahalaga sa karapatang pantao. The violation is in the gray area. It's very gray. And in matters like this, between the national interest and the interest of the individual, I think the national interest should prevail. Sinabi nito na marapat lamang ang ginawa ng Pangulo at ang dapat nitong ipahinto ay ang mga extrajudicial killings na nagaganap sa bansa. What should be done by Duterte is to stop extrajudicial killings. Stop it. No? Because as Mark Antony said in his oration in Julius Caesar, the evil that men do live after them. The good are oft interred with their bones. Look at Marcos. Marcos achieved a lot of things. But what's remembered about Marcos is what is violation of human rights, graft and corruption. Look at Stalin. Stalin achieved a lot for the Soviet Union, for Russia. But what is remembered of him? Gulag and killings. Hitler has done a lot of things for Germany, but nobody remembers the good things. What is remembered only are the pogroms and the killings of the Jews and others in Germany. So it's about time that President Duterte should stop the killings, bring them to reform. Nanindigan din ito na dapat pangalanan ng Pangulo ang sino man nasangkot sa illegal na droga. Kahit sino pa, even if it includes the Speaker of the House, the President of the Senate, the Chief Justice, the Presiding Justice of the Court of Appeals, nobody is beyond the reach of the law. Otherwise, if there's one law for the poor, another one for the privileged, that is in violation of the Constitution. Under Section 1 of Article 3 of the Constitution, it states, the Philippines, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. So, everybody should be treated on the same level. Why? Only barangay captains should appear in the list? Only mayors? Not governors, not congressmen, not senators, not justices, not judges? Everybody should appear in the list if somehow they are involved in this problem. Hindi naman naniniwala si Adasa na kasuhan na lamang ang mga sinasabing sangkot sa operasyon ng droga dahil sa judicial system ng bansa. Hindi ito uubra, lalo na sa tindi ng problema sa illegal na droga. Kasuhan, it does not work because of the nature of the judicial system. The process is very long. If you are rich, you can afford the best lawyers who are masters in delay. Masters of delay. Cases last for 10, 15 years. So people resort to violence, no? As there's a saying, deprive a man of food and he will beg for food. Deprive a man of justice and he will join the revolution. So, this is one of the quickest solution to our problems. Naniniwala rin si Adasa na totoong may kaugnayan sa droga ang karamihan na nasa listahan ng Pangulo. I'm in full agreement with Duterte, that 80 to 90%, if not 100% of these people mentioned in the list are involved in drugs. One way or another. Si Adasa ay dating kritiko ni Duterte, lalo na noong panahon ng kampanya. Ngunit siya idineklarang laban sa droga, ang sabi ni Adasa, nasa tamang direksyon si Duterte. Sinimula na ng sangay ng hudikatura ang investigasyon sa mga hukom na napasama sa narcolis na inilabas ni Pangulong Duterte. Ito ay pagpapakita na rin ng sangay ng hudikatura na ang Korte Suprema ang may puder upang magsiyasat sa mga tiwaling hukom sa bansa. At dahil Korte Suprema na ang nagsasagawa ng sariling investigasyon, nakatitiyak ang mga hukom na nasa listahan na mabibigyan sila ng tinatawag na due process. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa, ako si Erwin Aguilon.
Ang mga alkalde ay tinuturing na ama o ina ng bayan o ng lungsod na kanilang pinamumunuan. Paano na nga ba kung ang mismong ama o ina ng bayan o ng lungsod ang itinuturong sangkot mismo sa operasyon ng iligal na droga? Ano ang paninindigan ng League of Cities and Municipalities sa narco-list na inilabas ni Pangulong Duterte? Tulad ng kanyang pangako bago mag-eleksyon, tinutuon ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang sasantuhin sa kampanya laban sa iligal na droga. At para patunayan na hindi siya nagbibiro, noong nakarang linggo, inilabas niya ang mahabang listahan ng mga politiko, mga hukom, mga sundalo at pulis na sangkot sa operasyon ng droga. Kabilang sa listahan ay 5 na kasalukuyang city mayor, mahigit na 10 nakaupong municipal mayor at mga dating alkalde. Marami sa mga idinadawit na pangalan ay nabigla at ikinalungkot ang pagkakasama sa listahan. Maski ang League of Cities of the Philippines o LCP, ang samahan ng mga kasalukuyang alkalde ay nasorpresa sa listahan ng Pangulo. Isang bagay na ikinalungkot ni Angeles Pampanga Mayor at LCP President Edgardo Pamintuan. Wala kaming alam na mayroong 5 at 3 dating mayors na sa League of Cities ang na paringgan ng pangalan, na panangalanan at kami ngayon ay probably we will meet. Pero ayon kay Mayor Pamintuan, kahit na mga kabaro ang nadidiin, nagkakaisang liga na suportahan ang kampanya ni Duterte. Naging prosecutor siya, abogado siya, at alam niya ang kanya ginagawa. Wala rin anya silang problema sa pagsasapubliko ng pangalan ng mga local officials dahil malalantad din naman ito kapag nagsimula na magsampa ng kaso ang gobyerno. Napatunayan rin anya na mas epektibo ang estilo ni Duterte dahil sa dami ng mga sumusukong drug pusher at user sa iba't ibang panig ng bansa. Aminado si Pamintuan na kinausap siya ng 2 sa mga isinasangkot na mayor at may payo siya sa mga ito. Kung 2 ang nakiusap na sa akin, sabi ko, one is a neighbor also, is even a neighbor here. Sabi ko, Padre, kung malinis ang konsyensya natin, i-clear natin ang side, ang name mo, give your side. Kung wala, di wala kang complaint. At sinabi ko, we will not abandon you as members of the League of Cities. But susuportan ko namin kayo, but if there are evidence and hard evidence that you are in it, wala, hindi ka namin sasantuin. Wala kaming gagawin dyan, except to support the President. Bilang human rights lawyer, hindi rin ito naniniwala sa extrajudicial killings. Pero dapat, mas matimbang anya ang pagbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga biktima at nagpapatupad ng batas kaysa sa mga adik at mga pusher. I abhor extrajudicial killing. I condone it. Ayoko yung pumapatay ka ng walang laban-laban. Papatay ka lang pag bumunot na at ikaw ay mag-i-slaughter Sa Amerika nga, sabi nga, bubunot ng gano'n. Mansanas pala. Tapos, sakala mo, granada. Babaralin nila talaga. Kung granada yon, di ba? Kaya yung po, hindi natin talaga gusto itong mga ganito at pinapaimbestiga yan. Bilang ama ng bayan ng Angeles, hindi ligtas si Mayor Pamintuan sa problema ng droga tulad ng ibang local executive. Isa sa ginagawa ni Mayor ay ang paglikha ng hiwalay na pasilidad o rehab center at programa sa mga adik at pusher na gusto magbago at sa mga sugapa naman na winasak na ng tuluyan ng pag-iisip. Naniniwala din ng alkalde na para tuluyang magbago ang adik, dapat bigyan ito ng marangal at regular na trabaho. Sa ngayon, magkatuwang ang administrasyon ni Mayor Pamintuan at ng Angeles PNP sa pagsawata sa mga tulak at sugapa sa droga. Actually, mula January 1 hanggang August 10, mayroon kami naitala na 294 legitimate, so to speak, police operations. At nagresulta ito sa 439 arrested suspects. And nakapag-file kami ng 1,017 different violation ng RA 9165. At meron tayong, sa ngayon, meron tayong total surrendered ng 1,455 illegal drug personalities consisting of 39 pushers and 1,416 users. Sa kanilang Oplan Tukhang mula July 1 hanggang August 10, nakabisita na ang kanilang mga kagawad katuwang ang mga barangay captain at mga NGOs
ng mahigit na 1,000 tahanan ng mga suspected illegal drug personalities sa Angeles na pinakamarami sa tala ng PNP sa Luzon. Sa kapareho ding panahon, nakapatay ang kanilang mga tauhan ng kabuang 9 na pusher na nanlaban sa kanilang mga tauhan sa isinagawa nilang 9 na magkakahiwalay na legitimate operation. Bilang na para kay Villaflor ay malungkot pero isang mapait na katotohanan na kailangan nilang lunukin sa digmaan kontra sa droga. Actually, mas nakakakilos kami ngayon dahil of the full support of the LGU. And hindi lang LGU, kahapon naging bisita ko yung provincial officer ng TESDA, and they're willing to provide trainings, livelihood trainings para doon sa mga magsusurrender. Sa ngayon, masigasig si Mayor Pamintuan sa pagpapatupad ng kanyang anti-drug campaign na nakaakla sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima ng droga at pagbibigay ng pagkakataon sa mga gustong magbagong buhay at iwan ng kanilang masamang bisyo. Ayusin ninyo ang justice system sa Pilipinas. Yan, at dagdagan ang trabaho ng mamamayan. Dalawa lang yan eh. Two-prong attack mo yan. Generate employment, bigyan mo ng trabaho itong mga nagsasyabu na yan, walang magawa sa buhay. Si Mayor Pamintuan, katulad ng marami sa mga miyembro ng League of Cities of the Philippines, ay naniniwala na dapat magising ang mga tao sa katotohanan na kritikal na ang problema ng droga sa bansa at mas may tsansang pamahalaan gamit ang subok ng karanasan at pamamaraan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Bayan nagtatanong, mamamayan nag-uusisa. Ako si Alvin Barcelona. Sa dami ng mga pangalang nasa listahan ng tinaguriang narco-list, isang malaking hamon ang masampa ng kaso para mapanagot ng naayon sa batas ang kung sino mang mapapatunayang tunay na may kaugnayan sa operasyon ng ilegal na droga sa kanilang lugar na nasasakupan. Ito ang hakbang na hinihintay at inaasahan ng mamamayan na nakasubaybay sa laban ng pamahalaang Duterte sa ilegal na droga. Sa labang ito kontra droga, ilan nga ba sa mga tunay na sangkot ang mapapanagot sa kanilang partisipasyon sa pamamayagpag ng sindikato? Pagkatapos ng 6 na buwan na self-imposed deadline na ininakda ni Pangulong Duterte para sa laban sa droga, may idideklara kayang nakawala na sa galamay ng mga sindikato ng droga ang Pilipinas. Kami ay nagtatanong, kami ay nag-uusisa. Ako si Jong Malapas at ito ang Radyo Inquirer 990 Special Report.